Sama-sama tayong magiging saksi. Naibalik na po sa Pilipinas si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves. Mula Timor-Leste, lumapag ang aircraft ng Philippine Air Force sa Davao City at umalis doon pasado alas 8 ngayong gabi. Anumang oras, inaasahang darating na ito sa Villamor Air Base. Ay kay Pangulong Bongbong Marcos, panahon na raw para harapin ni Teves ang kanyang kaso. The former Representative Arnie Teves, is now back in the Philippines. This would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Guzmão of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished. And it is now time for Arnie Teves to face justice. Nakaabang na po sa Villamor Air Base ang matauhan ng NBI na susundo kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves. At ang update kaugnay niyan sa Pagsaksi Live ni Jamie Santos. Jamie? Pia, ngayong gabi inaasahan ngang lalapag dito sa Villamor Air Base sa Pasay ang eroplanong lulan si dating Representative Negros Oriental 3rd District Arnulfo Teves. Mahigpit ang seguridad sa Villamor Air Base ngayong gabi. Hindi pinahintulutan ang media na makapasok sa loob. Tanging sa buka na lang malapit sa Gate 5 nakapwesto ang media na nag-aabang sa pagdating ng dating mambabatas. Alas 9 ng gabi nang dumating ang mga sasakyan ng taga-NBI na susundo kay Teves. Pagkababa ng eroplano, isa sa ilalim si Teves sa standard booking procedures ng National Bureau of Investigation. Kabilang dito ang pagkuha ng mugshots, fingerprinting at medical check-up para matukoy ang kanyang kondisyon bago siya ilipat sa isang detention facility. Pagkatapos ng lahat ng proseso sa NBI, ihaharap si Teves sa Manila Regional Trial Court sa susunod na pagdinig kung saan babasahan siya ng sakdal. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Interior and Local Government na ang pagkakaaresto kay Teves ay pagpapakita ng determinasyon ng law enforcement agency ng Pilipinas para panagutin ang mga nagtatangkang takasan ng hustisya. Malinaw daw ang mensahe ng gobyerno, walang sino man ang makakaligtas sa batas. Pinasalamatan din ng DILG ang Ministry of the Interior ng Timor-Leste, isang patunay na kahalagahan ng international cooperation sa paghabol sa mga kriminal. Dumating din ngayong gabi sa Villamor Air Base ang legal counsel na si Attorney Ferdito Pasio. Aniya, naniniwala ang kampo nila na parte ito ng harassment ng gobyerno sa kanila dahil sa kapalpakan umano ng administrasyon. Matapos maaresto si Teves, nagkaroon lang daw siya ng maiksing pag-uusap. Ang sabi ni Teves kay Topacio, pagdating sa Pilipinas, ang abogado na raw ang bahala. Kami naman pong nasa defense team niya ay handa naman po kami na siya ay depensahan. Sapagkat bagamat 2 taon na siya ay nasa Dili sa Timor-Leste, hindi naman po kami nagpapahinga rito. Pia, ilang minuto mula ngayon, inaasahang palapag na nga ang eroplanong sinasakyan ng dating mambabatas. Mula rito sa Pasay para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Kinwestiyon ng legal team ni dating Congressman Arnie Teves ang pag-deport sa kanya. Ang Justice Department umaasang haharapin na ni Teves ang ilang kasong isinampa sa kanya. Ngayong nakabalik na siya sa bansa. Saksi, si Salima Refran. Nakaposa sa mga kamay at nakatanikala ang mga paa ng pinatalsik na si Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves nang ilabas sa media kanina sa Timor-Leste. Napaliligiran siya ng Timorese authorities. Pasado 1:00 ng hapon doon ay opisyal nang inilipat ang kanyang kustodiya sa composite team ng Department of Justice, National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration. Hindi ko nila ako by force. Wala naman akong problema kung mapauwi ako basta ano lang.
They were under arrest by virtue of the warrant of arrest issued by Manila Court on September 2023 for 10 counts of murder. Mag-aalas 3 ng hapon, lumipad ang aircraft ng Philippine Air Force pabalik ng Pilipinas. Dahil walang pasaporte, ang embahada na ang nag-issue ng travel document ni Teves. Ang pagpapadeport kay Teves, kwinestyon ng kanyang legal team. May nakabinbin pa raw silang petition for habeas corpus sa korte. Matapos arestuhin noong Martes ng gabi si Teves. Nag-issue po ng order ang Tribunal de Recursos ng Timor-Leste na sinasabing within 48 hours ay i-produce, iharap sa hukuman si Congressman Teves upang magpaliwanag ang mga authorities ng Timor-Leste, mga executive authorities, kung bakit siya ay inaresto. Ngunit ito ay magiging moot and academic. Ngayon pong siya ay ilalabas na ng Timor-Leste at ibabalik na po sa Pilipinas. There's no granting. There's no granting. Fake news yun. Nauna nang sinabi ng Timor-Leste na pinatawan nila ng administrative deportation si Teves kasunod ng pananatili sa kanilang bansa ng walang visa o legal authorization at kanselado pang pasaporte. Seryoso at di raw katanggap-tanggap ang presensya sa East Timor ni Teves na kinasuhan ng ilang mabibigat na krimen. Si Teves ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa noong 2023. May 3 pang kaso ng murder si Teves para sa 3 magkakahiwalay na pagpatay noong 2019. Iuwi natin siya para harapin niya lahat ng mga paratang sa kanya na nauukol sa pagpatay kay Governor Roel Digamo at sa 12 pang tao. He'll be brought to court para ma-arrange siya. Tiniyak naman ni Secretary Remulla na magiging patas ang proseso ng hustisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. 11 patay sa 3 magkakahiwalay na aksidente sa Quezon City, Benguet at Davao Oriental. At isa po sa mga biktima, naghihintay lang ng masasakyan sa waiting shed na binangga ng 18-wheeler. Saksi, si James Agustin. Nagulat ang driver na ito sa mabilis na pagsulpot ng isang trailer truck mula sa kabilang lane ng Batasan San Mateo Road sa Quezon City kagabi. Sumampa ang truck sa Center Island, binangga ang poste ng ilaw, tsaka nagdire-diretso patawid. Nahagip ng truck ang kotse sa harapan nito at inararong isang AUV at 3 motorsiklo. Sa isa pang dashcam video, kita kung paano tumagilid at tumilapon ang container van ng truck. Basag-basag ang windshield ng 18-wheeler. Sa lakas po ng pagkakabanggay, kumalas itong container van na ito mula dun sa truck at nagdire-diretso yung tractor head. Dito sa waiting shed, binangga ang ilang pang mga sasakyan hanggang sa huminto na yung truck sa bahaging iyon ng kalsada. Dead on the spot ang 38 anyo sa lalaking naghihintay ng masasakyan sa waiting shed. Isa pa ang nasawi sa di kalayuan pero hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan. Dead on arrival naman sa ospital ang 49 anyo sa lalaking nakaangkas sa motorsiklo. Gasping na siya, unconscious. So mayroon siyang sugat sa likod ng ulo and namamaga na rin. So mayroon siyang ibang gasgas, avulsion sa kaliwang sigo. Ang biktima nakausap pa raw ng kanyang pamangking kahapon at nagsabing pupunta siya sa San Mateo, Rizal. Masakit para sa akin mawalan ng tiyuhin kasi parehas lang naman kami bumubuhay sa lolo ko, sa pamangking namin. Pero yun nga, sana panagutan na lang ng driver at kung company ng driver yung nangyari sa tito ko. 7 ang nasugatan sa disgrasya kabilang isang motorcycle taxi rider. Inano ko pa po siyang umiwas pero hindi na ako nakaiwas. Kasi medyo maraming baton tumama sa akin. Yun po yung nag-cause ng pagkasemplang ko. Nasugatan din ng ilang sakay ng kotseng yuping-yupi ang likurang bahagi. Sobrang bilis, hindi ko na napansin sa salamin ko eh. Nasa kustudiya na ng QCPD Traffic Sector 5 ang 38 anyo sa truck driver at sinuspinde na ng LTO ang kanyang lisensya. Aniya, galing silang Maynila at magde-deliver sana sa Marikina. Palusungo kami sir sa stoplight, palusungo. Bigla akong humina yung preno. Hanggang sa wala na, hindi ko na makontrol, dire-diretso na ako.
Kaya no choice ako, kaya yung manibela, isa sa nahulumi ko. Pasensya na, hindi ko talaga gusto naman mangyari yung gano'n. Dahil aksidente nga ako talaga. Initial investigation po natin, itong truck po na to, nawalan daw siya ng control. Naharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to properties. Wasak naman ang harapang bahagi ng truck na magde-deliver sana sa La Trinidad, Benguet, pero nadisgrasya kanina madaling araw sa Baguio City. Bumangga ito sa kasalubong na utility van, sumalpok sa ilang traffic sign, at tumama sa nakaparadang SUV at AUV sa gilid ng kalsada. Mababa siya, mabilis at medyo pagiwang-gewang. At doon nabangga niya yung nakasalubong niyang paakyat naman ng bukawkan. Nasawi ang truck driver at dalawang kasama niya. Sa tindi ng pinsala sa truck, gumamit ng metal saw ang mga responder para maialis ang tatlo. Sugatan naman at inoobserbahan sa ospital ang driver ng utility van. Patuloy pa rin po, inaalam kung ano talaga yung siya kasi initially po is human error. So ongoing pa rin yung pag-investigate. Sa Caraga, Davao Oriental, isang dump truck ang nahulog sa banging may lalim na 80 metro. 5 ang nasawi matapos maipit ng truck at mga graba. Sugatan naman ang driver at 4 pang sakay ng truck. Pawang mga tauhan daw sila ng isang construction company. Papunta sila sa sir, sa taon yun sa parang ginagawang karsada, sir. Tapos, hanggang dumating na sila sa sir, sa may sir, parang downhill, sir. Doon na, lose control na yun, sir, yung sinasakyan nila. Iniimbestigahan pa ng mga pulis ang insidente. Sinusubukan pangkunan ng pahayag ang truck driver at ang construction company pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Para-paraan ang ilang motorista para hindi mahuli sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pero babala po ng MMDA, hindi uubra ang ganyang estilo at may karampatang parusa ang mahuhuli. Saksi si Joseph Moro. Face mask pero sa plate number nakalagay o eto plate number na tinapalan ng tape ang ilang letra at numero. Ayon sa MMDA, diskarte yan ng ilang motorista para hindi mahuli sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pero hindi raw yan uubra sa MMDA. At natakpan lang yung dalawa. So may way naman yan of backtracking. Yung mga plaka na yan at yung mga gumamit ng ruta na yan. Kahit pa buong plaka ang natatakpan, di raw yan makakalusot. Dahil pwede pa rin mahuli ng mga nakamasid na traffic enforcer. Kung gagamit naman ng pekeng plaka, maaaring pagmultahin ng 5,000 piso at masuspindi ang driver's license. May license plate recognition software tayo. So pag dumaan yan ulit, mare-red flag yan sa amin at mapapaharang natin. At kakasuhan natin criminally. Paalaala ng MMDA, exempted ang mga rumiresponding ambulansya, fire trucks at mga police mobile sa NCAP. Ang iniiwasan ng MMDA ngayon magamit ng mga blinker o sirens ng kahit na anong sasakyan. We have to make sure through manual review na talagang legitimate yan. Pag na-flag yan, pag nakita naman ng ating reviewers na emergency vehicle, automatic yan, i-invalidate yung red flag. Di na dadating na may notice sa violation? Wala na, hindi na. Para lalong paigtingin ang pagbabantay sa Metro Manila, nasa 60,000 CCTV camera ang planong ilagay. Ayon sa DILG, ganyang karami dapat ang camera batay sa lawak ng Metro Manila. Sinubukan naman namin ang ilang rerouting scheme na inilabas ng MMDA bilang paghahanda sa pagkukumpani sa EDSA simula June 13. Base sa rerouting plan ng MMDA, pwede kaming dumaan sa Skyway. Tingnan natin kung ilang minuto at kung saan kami pwede mag-exit pagpapunta kami ng Maynila. Sa Quezon Avenue sa Quezon City, papasok ng Skyway Stage 3. Tukod na ang mga sasakyan. Mabuti na lamang at sa taas maluwag pa. Wala pang 6 na minuto nasa may nagtahan exit na kami. At pagkatapos ng 3 minuto, nasa may Buendia exit na kami na pwedeng labasan papuntang Makati at Pasay. At pagkatapos ng 14 na minuto mula nang umalis kami sa Quezon City, nasa may airport na kami. Sa ngayon, mabilis pa. Pero aminado ang MMDA na maaaring problema nga ang pagpasok at paglabas ng Skyway na alternatibo sa EDSA. Nakikipag-ugnayan na sila sa DPWH at mga lokal na pamahalaan para sa traffic management at para maglagay ng mga sign sa mga kaling bahagi ng rerouting plan. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.
Patuloy na nadaragdagan ang mga kumpirmadong kaso ng Mpox sa bansa. At sa gitna po niyan, may mga LGU na naghigpit na sa pagsusot ng face mask. Saksi, si Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Mas nag-iingat ngayon ang mga taga Iloilo kasunod ang naitalang kaso ng Mpox sa kanilang probinsya. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, walang travel history ang pasyente. Currently, on home isolation, ang mga close contacts ni naka-isolate man, kag-base sa aton monitoring, wala sa gihapon nakitaan sa mga sintomas sang Mpox. Bago yan, isang kaso rin ng Mpox ang naitala sa Iloilo City. Patuloy naman ang monitoring sa 4 na suspected. Sa Talisay City sa Cebu, isang kaso ng Mpox na ang kumpirmado. Ayon sa kanilang alkalde, nasa early 20s ang lalaking tinamaan ng sakit na na-ospital noong unang linggo ng Mayo matapos makitaan ng sintomas kaya ipinasuri. Agad siyang sumailalim sa quarantine hanggang sa nasawi noong linggo. Pero paglilinaw ng alkalde, hindi Mpox, kundi comorbidity ang ikinasawi ng pasyente. We have an Mpox case, but the death of that patient was not because of Mpox. That is what I wanted to clarify as to not cause panic to our constituents. May kumpirmado na rin kaso ng Mpox sa Davao de Oro. Naitala ito sa bayan ng Maco. Fully recovered na ang pasyente, pero may isa pang suspected case roon. Sa Zamboanga City, umakyat na sa 5 ang suspected na kaso ng Mpox. Ayon sa Zamboanga City Health Office, isinailalim na sila sa investigasyon at hinihintay pa ang resulta ng pagsusuri. Dahil sa tumataas na kaso ng Mpox sa bansa, mas mahigpit ang pag-iingat sa iba't ibang lugar. Sa Davao del Sur, kung saan isang kumpirmadong kaso ng Mpox na ang naitala, ipinag-utosan ng gobernador ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Pinaalalahanan din ang mga residente na mag-social distancing at palaging maghugas ng kamay para iwas sakit. Nagpapatupad na rin ng no face mask, no entry sa mga empleyado ng Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Hindi mandatory ang patakaran para sa mga may transaksyon sa Barangay Hall, pero may ipinamimigay silang libreng face mask para sa mga pupunta roon. Para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. 2 trabahador ang patay matapos gumuho ang kisame sa nire-renovate na istruktura sa Pasay City. At nakitaan po ng iba't ibang paglabag ang ginagawang renovation. Saksi, si Jomar Apresto. Oras ang kalaban sa search and rescue operation sa isang lumang water refilling station sa Pasay City. Nire-renovate ang istruktura nang biglang gumuho ang kisame. 5 trabahador ang natrap. 2 sa kanila ang patay, isang senior citizen na foreman at isang construction worker. 3 ang sugatan. Si Rosalinda, nagtitinda sa gilid lang ng water refilling station na mahigit 1 taon nang hindi nag-ooperate at kailan lang sinimulan i-renovate. Mabuti na lang daw at hindi sila agad nagbukas noong mga oras na nangyari ang insidente. Kung napaga po kami, talagang dami kami na asawa ko. Kasi po diyan kami sa bintana, malakas yung impact nung mga bubog. Kasi umabot pa po dito eh. Ayon sa mga pulis, iligal ang ginagawang renovation. Wala umanong tamang safety gear ang mga biktima. Hindi rin daw matibay ang pundasyon. Wala pong metal scaffolding. No? Tinukuran lang ng mga kahoy. Initial investigation po, no building permit po talaga yung ginagawang struktura. Kaya po, doon pa lang po mayroon na po silang violation. Posibleng maharap ang may-ari ng estruktura sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sinusubukan namin makuha ang kanyang panig. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomar Apresto, ang inyong saksi. Bago sa saksi, nagkaroon po ng minor phreatic eruption ang Bulkang Taal pasado alas 9 ngayong gabi. Nagtagal ito ng 4 na minuto at ayon sa PHIVOLCS, umabot ng mahigit 1,000 metro ang taas nang ibinuga nitong usok. Nananatili sa alert level 1 ang bulkan at ipinagbabawal ang paglapit o paglipad malapit sa tuktok. Magiging bagong hepe ng PNP si CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na nanguna sa pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Quiboloy. Bukod po sa kanya, nagtalaga rin ng bagong Solicitor General ang Pangulo. Saksi, si Ivan Mayrina. You are under arrest for obstruction of justice, 1829, sir. Let's go. Okay. Bosa, please. Bosa.
Tensyonado ang mga tagpo ng arestuhin noong Marso si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya madala sa The Hague, Netherlands. Ang nanguna noon sa operasyon, si Criminal Investigation and Detection o CIDG Chief, Major General Nicolas Torre III. Siya rin ang nanguna sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quebuloy noong nakaraang taon na ilang linggo nagtagal. Direktor pa siya noon ng Davao Police Regional Office. Ang dalawang malalaking misyong ito, kabilang daw sa mga naging dahilan sa pagpili kay Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police simula June 2 ayon sa palasyo. Si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo, you must have you must exhibit some high degree level of performance. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered. Lahat ng promotion reward yan, but most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Naging hepe ng Quezon City Police District si Torre hanggang magbitiw siya sa pwesto. Kasunod yan ng kontrobersyang pinaboran umano niya ang road rage suspect at dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Si Torre ang unang graduate ng Philippine National Police Academy o PNPA na hawak sa pinakamataas na pwesto sa pulisya. Ngayong araw naman nanumpa bilang bagong Solicitor General sa UP College of Law Dean at dating Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund, Darlene Berberabe. Bilang Solicitor General, siya ang inaasahang kumatawan sa gobyerno sa mga kasong kinakaharap nito. Papalitan ng Berberabe si Menardo Guevara matapos tanggapin ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation. Kamakailan naging kontrobersyal si Guevara matapos mag-recuse o tumanggi mag-abogado para sa gobyerno sa habeas corpus petition sa Korte Suprema ng magkakapatid na Duterte matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, posibleng wala itong kinalaman sa desisyon ng Pangulo. I don't think that was a factor at all. He and the President had a conversation about this, and the President respected his ethical decision to recuse. Now, if there was a reservation about his professionalism at that time, the President could have already removed him. Binati naman ni Guevara ang kapalit na si Berberabe na tinawag niyang magiging mahusay na Solicitor General. Tinanggap din ng Pangulo ang pagbibitiw ni CHED Chairperson Prospero De Vera na papalitan ni CHED Commissioner Shirley Agrupis. Isang Duterte appointee si De Vera na noon pang 2018 hawak ang posisyon. Maybe the President wanted to give a fresh start to the CHED, or maybe there were other reasons. Hindi natin madi-discount at may factor dyan yung mga intramurals dun sa CHED. Sa isang pahayag, sinabi ni De Vera na tinatanggap niya ang pasya ng Pangulo kasabay ng pagpapasalamat sa pagkakataong maglingkod sa CHED. Hindi naman tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignation ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Boying Remulla at Defense Secretary Gibo Chodoro, kaya mananatili sila sa pwesto. Patuloy namang sinusuri ng Pangulo ang mga naging performance sa iba pang kalihim ng kanyang gabinete. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Iniurong ni Senate President Cheese Escudero sa June 11 ang presentasyong hudyat ng pagsisimula ng mga impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi, si Maki Pulido. Nasukat na ng ilang senador ang robe na kanilang gagamitin pag-upo bilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nila itong gagamitin pag nag-convene sila bilang isang impeachment court. Ito ang session hall ng Senado at dito gaganapin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito rin ginanap ang impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada at ni dating Chief Justice Renato Corona. Dito sa floor, pwesto, of course, ang senator judges, pati ng prosecution panel at ang depensa. Bukas naman ang gallery para sa media, pati sa publiko na gustong manood ng impeachment trial. So, itong setup na to ay para sa regular session ng Senado. So, babaguhin pa nila ang pwesto ng mga silya, pero sa pwestong ito raw, ilalagay ang witness stand
na ginamit nung impeachment ni dating Pangulong Estrada at ngayon gagamitin muli para sa impeachment ni Vice President Duterte. Nilabas mula sa Senate Museum ang witness stand na ginamit ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2000 at ngayon naka-standby sa gilid ng session hall. Hinanda na nila itong mga silid na to. Isa ito, ang Tolentino Room. Hinahanda yan either para maging kwarto ng prosecution o ng depensa. Dito sila mag-huddle, dito sila mag-meeting habang isinasagawa ang impeachment trial. Maliban sa Tolentino, ay ito naman ang Quezon Room. Pero hindi pa natin alam sa ngayon kung ito ay gagamitin ng prosecution o ng depensa. Katabi ng dalawang kwartong ito, ay ito naman ang multi-purpose room. So, etong kwartong ito ay gagamitin naman para sa media na magko-cover ng impeachment trial. Kung titignan ninyo, medyo maluwag ang kwartong ito dahil dito pwesto ang mga media na magko-cover ng impeachment trial. Ito ay gagamitin ng mga galing sa TV, ng print, ng radyo at ng online. Ang mga paghahandang ito nagaganap halos kasabay ng pagdating ni VP Sara sa The Hague kagabi oras sa Pilipinas. Kasama ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senadora Amy na isa sa mga uupong senator judges. Nakaschedule siya makipagkita sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte bukas at sa Lunes. Sa Sabado naman, ang ika-47th birthday ni VP Sara, makikisa siya sa pagtitipon ng mga Pilipino sa The Hague sa mismong harapan ng International Criminal Court. Ngayong 19th Congress magko-convene bilang impeachment court ang Senado. Pero sabi ni Senator-elect Tito Soto, may tanong pa kung maaari bang itawid ang impeachment mula 19th to 20th Congress. In principle, ayon kay Senator Win Gatchalian, pwede naman ito. Yung prinsipyo kasi ng Senate is a continuing body. Kaya merong 12-12. 12 ang incumbent katulad ko, may 12 na bago. So, continuing body siya. So, yung principle na yan, tingin ko ma-apply yan sa mga ganitong situation tulad ng impeachment. Tingin ni Senator Joel Villanueva, functional pa rin ang isang impeachment court kahit na magbago ang miyembro nito. Pero dahil ngayon lang naman daw ito mangyayari, maaari naman anya itong questionin ni VP Sara sa Korte Suprema. I think the ASP is looking forward to having a caucus before the opening. Sumulat naman si Senate President Cheese Escudero sa Kamara para iurong ng House Prosecution Panel ang presentation ng Articles of Impeachment. Imbes na sa June 2, gagawin na ito sa June 11. 6 na session day na lang kasi ang natitira bago mag-adjourn ng Kongreso sa June 14 at may 12 pang prioridad na panukalang kailangan anyang ipasa. Bukod pa yan sa mahigit 200 presidential appointee na kailangang dumaan sa Commission on Appointments. Kinumpirma naman ng Kamara na natanggap nila ang liham. Ang presentasyon ng Articles of Impeachment ang unang hakbang para simula ng impeachment proceedings sa Senado. Kaya ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, dahil mauurong ang presentasyon ng Articles of Impeachment, mauurong din ang pagkukonvene ng impeachment court na dapat sanay sa June 3. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Arestado ang Chinese national na wanted dahil sa pagtangay umano ng milyon-pisong halaga ng cryptocurrency. Ang suspect, top executive daw, na nagsarang pogo sa Makati City. Saksi, si June Veneracion. Paglabas ng isang 5-star hotel sa Makati, pinusasan at inaresto ang isang target na Chinese national. Dahil nga po isang luxury hotel po ito, iniiwasan po na magkaroon ng scandal at the same time po commotion sa loob. Ang arestadong Chinese, top executive daw ng nagsarang pogo sa Makati. May kinakaharap siyang 18 counts ng qualified theft. Siya po ay isang finance executive, so siya po ang nagmamanage ng mga expenses, cash transactions po within and outside po ng company po. Batay sa impormasyon ng intelligence unit ng Makati Police, milyong-pisong halaga ng cryptocurrency daw ang tinangay ng suspect. Sabi ng suspect, nagulat siya sa pag-aresto sa kanya dahil hindi niya raw alam na may kinakaharap siyang kaso. Would you like to address the very serious allegations against you? I think I need to talk to my lawyer and my company first because I'm not sure the situation yet. Sa barangay San Roque, Antipolo City, nasa kote ng mga operatiba ang isang lalaking tulak o ng illegal na droga. Napagbilhan siya ng shabu ng isang pulis na nagpanggap na buyer sa ikinasang buy bust. Ang suspect, isa raw sa mga high-value target ayon sa pulisya. Yung kanyang, kumbaga, naging amo is arrested. And from there, nagkaroon ng follow-up operation.
Umabot po ng more or less 2 weeks since the arrest of his immediate handler. Then, based on the details na binigay sa ating operatiba, ay natuntun natin itong isa pang high-value individual. Nakumpiska sa kanya ang 6 na pakete ng umano'y shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 310 grams at nagkakahalaga ng 2.1 million pesos. Sa custodial facility ng Antipolo City Police Community Precinct 2, nakakulong ang suspect. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Iilan pa lamang sa mga kumandidato sa eleksyon 2025 ang nagpasa ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon po yan sa COMELEC. Yan po ay kahit halos 2 linggo na lang bago ang deadline nito sa June 11. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ngayong tapos ng eleksyon, panahon na ng pagpa-file ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato na naluman o natalo. Sa SOSE ay dinedeklara ang detalye ng pinagkagastusan nila sa eleksyon, ang natanggap nilang donasyon, at maging kung sino ang mga donor. Sa June 11 na ang deadline ng filing ng SOSE, pero ayon sa COMELEC, kakaunti pa lang ang nagsusumite. Wala pang 10 ang nagpapasa ng SOSE, at least dito sa main office ng COMELEC. Dito kasi sa main office ang tinatanggap natin ay mga posisyon ng senador at saka kongresista at party list. Nauna nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bubusisiin nila ang mga isusumiteng SOSE, gaya halimbawa ng mga kandidatong inendorso ng mga artista at influencer. Kailangan pasok sa limit sa ilalim ng batas ang gastos ng mga kumandidato. Sa Republic Act 7166, 3 piso kada registered voter ang pwedeng gastusin ng tumatakbong senador at party list. 5 piso kada botante naman kung walang suporta ng partido ang tumatakbo. Samantala, naghahanda na ang COMELEC sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pero nababahala ang komisyon na hanggang ngayon hindi pa malinaw kung ano ang gagawin sa 7 parliamentary seats na nakalaan para sa lalawigan ng Sulu. Matatandaang sa desisyon ng Korte Suprema, hindi isinama ang Sulu sa BARM na dapat ay may 7 upuan sa BARM Parliament. Para maabot ang kabuuang 80 seats, kailangan magpasa ng batas ang Bangsamoro Transition Authority para maipamahagi sa mga kasamang lalawigan ang 7 upuang ito. As far as the COMELEC is concerned, doon na lang po muna kami maghahanda sa 73. Kasi kung i-delay namin yung aming mga preparasyon dahil lang doon sa paghihintay sa 80 seats para po madagdag yung 7, baka po kasi makulangin kami sa panahon. Kaugnay naman sa barangay and SK elections sa Disyembre, nanawagan ng COMELEC sa administrasyon na bigyan din ng dagdag na 2,000 pesos ang mga gurong magsisilbi, gaya ng natanggap ng mga guro sa nagdaang eleksyon. Hiningan pa namin na reaksyon dito ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Tinalakay sa isang mediation conference kanina sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City ang posibleng settlement sa kasong estafa na inihain ng GMA Network laban sa Television and Production Exponents o TAPE Incorporated. Saksi, si Marie Zumali. Nagharap ngayong tanghali sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City ang mga abogado ng GMA Network Incorporated at TAPE Incorporated. Ipinatawag ang magkabilang kampo para pag-usapan ang posibilidad na settlement sa isinampa ng GMA na kasong kriminal na estafa laban sa TAPE dahil sa hindi pag-remit sa network ng halos 38 million pesos na ad revenues na nakalaan na dapat sa GMA sa ilalim ng isang assignment agreement. We want to collect the amount that was misappropriated, the amount that should have been given to GMA but was not remitted by the officers of TAPE. We have been waiting for the remittance of the ad revenues. Unfortunately, despite repeated demands, hindi nabigay sa atin yun. Hindi naman daw ikinakaila ng TAPE Incorporated na may obligasyon pa sila sa GMA. I think TAPE naman is not denying that there's a collectibles to them, to the corporation.
maybe the main contention only is whether it's civil or criminal. Wala pang napagkasunduan ngayon ang dalawang panig at sa halip ay tinakda ng Prosecutor's Office na magkita muli sila sa June 11 para malaman kung tatanggapin ng GMA Network Incorporated ang magiging alok ng Tape Incorporated. We have been saying din naman that management is open to listen and to see what offer they have, and if it's reasonable, we can decide on what to do about it. Under the rules, no, yung mediation kasi is also dependent on the complainant if they are willing, di ba, or open for settlement. So in this particular case kasi maganda na nalaman natin on the part of GMA that they're open for settlement. Sakaling mabigo ang mediation sa June 11, tuloy na ang preliminary investigation ng kaso at sa korte na nila pag-uusapan ang merito ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Biglang bumigay ang entabladong tinatayuan ng isang banda at ilang estudyante sa Peru. Nangyari po yan habang nagtatanghal sila para sa anibersaryo ng paaralan. Ayon sa mga otoridad, 12 ang nasugatan na nagpapagaling na sa paggamutan. Sisters got the beat. Noong una po, inakalang simpleng song performance lang ang ipapamalas ni Sister Maricele Casiano sa isang TV show sa Brazil. Pero nagulat na lamang ang mga manonood nang bigla siyang mag-beatbox. At ang kasama niyang madre, bigla namang in-adjust ang kanyang sayaw para sumakto sa beat. Papasok po sa seryeng Mga Batang Riles ang Taylor Lautner lookalike at mukha ng sikat na What Happened meme na si Christopher Diwata. Kung ano ang kanyang magiging role? Yan po ang dapat abangan sa tumitinding mga ganap sa action-packed series na malapit ng mag-finale. Kinilala sa Asia Pacific Broadcasting Plus Awards ang Panata Contra Fake News campaign na pinangunahan ng GMA Network. Nanalo sa kategoryang Best Multi-Platform Campaign ang Panata Contra Fake News na inilunsad sa pangunguna ng GMA Integrated News, katuwang ang halos 60 grupo mula sa pinakamalalaking media at academic institutions sa bansa. Kampanya po ito para labanan ang maling impormasyon sa iba't ibang platform, kabilang na ang fact-checking initiatives at ang GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series na nilahukan ng mahigit 12,000 estudyante sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bahagi po ng advokasya ang mga komprehensibong special report, interactive multimedia content, at iba pang content sa TV at digital platforms. Naabot ng kampanya ang mga manonood at netizens para tulungan silang hindi mabiktima ng fake news. Para kay Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ang pagkilalang ito ay karangalan at panawagan para umaksyon. Sinasalamin din ito ang panata ng GMA News o GMA Integrated News sa pamahayag na may kredibilidad at pakikipagtulungan sa mga komunidad at institusyon para protektahan ang katotohanan. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.